Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Dito po yung likod, Pastor Ronnie Olaso ng Pateros Evangelical Church. Alam niyo po, kahit saan, kahit anong panahon, malaking bagay kung sino po yung ating mga tropa. No? Yung sinatawing tropa sa panahon natin, kaibigan. No? Kailangan mamimili tayo. No? Kasi di ba, may kasabihan tayo kung sino yung mga tropa mo, ibig sabihin ganun ka rin. So kung ang mga tropa mo lasenggo, tatawagin ka ring lasenggo. Kung ang tropa mo, yung mga adik halimbawa sa bike, ang tawag sa inyo, bikers. So, kung ano yung tropa mo, kung sino yung palagi mong kasama, hindi mo napapansin, nagiging ganun ka rin. Kaya sa gabing ito, pag-uusapan natin kung sino ba yung dapat tropahin natin. No? Pero bago tayo magpatuloy, nalapit tayo sa pinaka-the best na katropa natin si Lord. Kakampi natin sa lahat ng panahon. Tayo po pumigit, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat. Ikaw ang gumawa ng kaparaanan. Pinanghawakan lang namin. Lumapit kami sa iyo na kami po ay tinuring mo na kaibigan o tropa mo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng iyong salita, ay makita namin kung gaano po kahalaga yung maging kaibigan ka talaga namin. Maging tropa ka po namin. Kasi ito yung paraan lamang para magawa namin yung mga dapat namin magawa para sa iyong pangalan. Muli, inaangkin namin sa tulong po ng Espiritu Santo, mauunawaan, maintindihan namin ang iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, kagaya nga po ng sinabi ko, kailangan pumili tayo ng tropa natin. So, kaya na ba dapat tayo makikitropa? Yan na maganda. Magandang tanong. Unang-una, tropahin natin yung merong karunungan. Sabi ko dito sa Kawikaan 10:13-14, sa labi ng may unawa, matatagpuan ang katarungan. Ngunit sa likod ng isang mangmang, pamano ang kailangan. Ang taong matalino ay nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Balikan natin nung high school na kayo. Di ba kapag kasama mo, mahilig mag-aral, hindi mo napapansin, nagiging pala-aral ka. Ako po mismo, no? Hindi po natatanong ang inyong lingkod, ganun. Sa pag-aaral, merong mababa, merong tumataas. Depende sa nagiging ka-eskwela ko, nagiging classmate ko. So, kung ang kasama ko ay mahilig mag-aral, hindi ko napapansin, nahahatak ako na mag-aral. Bakit? Kasi kaibigan ko sila eh. So, pag during sa klase, pag siya nagkakaroon ng recitation, nagiging ganun ako kagaya sa kanila. At nagkaroon din ako nung sumunod na mga panahon, nagkaroon ako ng mga kaklase na mahilig naman mag-cutting. Ano nangyari? Dahil sila yung naging tropa ko, kung sino man, kung ano man yung ginagawa niya, nagiging ganun ako. No? So kung sino yung tutropahin mo, may tendency na mahatak ka. Pwera na lang kung ikaw yung leader, ikaw maghahatak sa kanila. Kaso hindi naman po ako sa panahon, ano lang ako eh. Tawag ko yun, pangkaraniwang mamamayan. Pangkaraniwang estudyante lang ako. Madali akong mahila, madali akong mahatak. Siguro matatawag ko ng mga panahon na yun, ako ay kalad ka rin. Madali akong makaladkad kung saan ako, kung sino yung mga kasama ko. No? Pero sabi dito sa Bible, kapag ang naging tropa daw natin ay yung merong karunungan, makikita natin napakagandang resulta. No, yung mga tao na nag-aaral ng karunungan, no, nagdadala ito sa mabuti. Nagkakaroon tayo ng palagi may nakaimbak na knowledge sa atin. So malaking bagay na tayo nag-aaral. No? Kagaya ngayon, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kung ang mga kasama mo mahilig mag-aaral ng salita ng Diyos, magugulat ka. Bigla ka na lang, nga, no, babasa ako, ganyan. Kasi bakit? Yun ang pag-uusapan eh. Pag nakita-kita kayo ng mga tropa mo ng mga mananampalataya,
Yun ang usually pinag-uusapan. So, tutunganga ka lang? Dapat meron kang karunungan. So, sumama ka doon sa mga tao na mahilig mag-aral. Kaya sabi po dito sa awit 10:30, sa bibig ng matuwid, mamumutawi karunungan at sa labi na pawang katarungan. Dapat dito tayo nakikitropa, no? Matuwid, may karunungan. Bawat binibitawang salita, merong kabuluhan, no? Palagi ko rin sinasabi to. Pag ang katropa mo mahilig magmura, magugulat ka. Hindi mo sinasadya, nagiging ganun na rin yung dialect mo. Kung ang tropa mo mahilig ng negatibo, hindi mo napapansin, pati isip mo negatibo na rin. Pag ang katropa mo, magalang po, opo, nakikita mo kung paano ginagalang yung tatay at nanay, magugulat ka, nagiging ganun ka rin. So, tropahin natin yung merong karunungan galing sa ating Diyos. No? Galing sa ating Diyos. Sumunod, titingnan po natin is yung merong trabahong maayos. Aba, siguro naman, sang-ayon kayo sa akin, masarap maging katropa kung magtrabaho ay maayos. No? Sabi sa Kawikaan 10:16, ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay. Ngunit sa masama, winawalda sa kasamaan. Totoo po ito. May kasabihan po tayo, easy money, madaling gastusin. Yung pera na pinaghirapan at nanggaling sa matuwid, makikita mo, ingat na ingat kang gastusin. At kung gagastusin mo to, yung sa tama. Kaya dapat tropahin natin nagtatrabaho ng maayos. Pansunin po niyo. Pag ang kasama mo masipag, magtrabaho, di mo napapansin pati ikaw ay nagiging masipag. Lumalaban ng parehas, makikita mo ikaw din lalaban ng parehas. Nagtatagal pa sa trabaho. Bakit? Pagkatropa mo ay masino at masipag, magtatagal yun sa trabaho, mapopromote pa yan. So ayaw mo ba nun? Kasama ka sa mapopromote? Damay-damay yan. Pag ang kasama mo mahilig maayos magtrabaho, hindi po pwede. No, hindi po pwede na hindi ka madadamay yan. Damay-damay yan sa trabaho. No, kaya nga dahil na sa military, pag nagkamali yung isa, dahil na kung kayo, tropa kayo, marami kayong grupo, pag nagkamali yung isa, sabi, pagkakamali ng isa, pagkakamali ng lahat. So, ibig sabihin, kung sino yung palagi mong kasama, nagiging ganun ka. So, dapat, ang gawin mong katropa, yung trabaho, merong trabahong maayos, masipag, may vision, may iniisip palagi na maayos kung paano gagawin yung mga bagay na magaganda. Yung palaging nasa isip, advance mag-isip. So kapag advance mag-isip yan, makikita mo, may trabahong maayos yan. At, take note, pag maayos magtrabaho, maayos din ang sweldo. May promotion pa. Sabi sa Kawikaan 11:18, ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan. Totoo po ito. Pag yung pera na nanggaling sa hindi maganda, ang daling gastusin. Pag yung pera galing sa kalokohan, ang daling maubos. No? Kaya nga, ayan ko lang kung nakapanood kayo. No? Yung nangyayari doon sa mga nagtatrabaho. Yung hindi nila pinaghirapan na pera, pinapaubos lang sa sugal. Bakit? Kasi hindi pinaghirapan eh. No? Hindi pinaghirapan galing sa hindi maganda. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan. Ngunit, ang gawang mabuti ay may pagpapalong taglay. Totoo po ito. Pag nagtrabaho ka ng maayos, magamat kumisa na kada nila is parang ang tagal eh. Pero slowly but surely, hindi po pwede na hindi magtagal. No? No? Para masama tayo sa pagpapala, tropahin natin nung nagwo-work ng maayos. Damay-damay, ika nga. Pag ang kasama mo palagi, yung katropa mo, nagtatrabaho ng maayos, hindi po pwede na hindi ka masasama sa promotion at pag may promotion, may kita. Kaya nga sabi, di ba? Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan. Ngunit, ang gawang mabuti
ay may pagpapalang taglay. Ibig sabihin nagtatagal, no? Kaya again, tupahin natin yung mga merong trabahong maayos. Kanina, ang trinopa natin ay sino? Yung mga tao na may karunungan, no? Merong karunungan. At pag merong karunungan, siyempre, nagtatrabaho yan ng maayos. Pangatlo, tingnan po natin, sino pa yung tutropahin natin? Yung mga taong marunong makinig. Marunong makinig. Sabi dito sa awit 10:17, ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Of course, dapat yung mga payong makadiyos ang pakikinggan natin. No? Kaya wag tayong papayag na makikinig tayo sa mga negatibo. Palaging pakinggan natin yung positibo. At ang pinaka-positibo na mga salita ay manggagaling mismo sa salita ng Diyos. Sabi nga ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Totoo naman ito Totoo naman ito di ba? Pag nakikinig, di ba, ano bang pinakamagandang payo? Di ba, nanggagaling sa mga tao na napakatagal na ng karanasan. No? Yung mga tao na matagal na nag-aaral ng salita ng Diyos. Tignan mo, merong knowledge. No? Merong karunungan. No? At kapag merong karunungan, makikita mo, pag kumilos, gumalaw, maayos. Nagtatrabaho ng maayos. Bakit? Kasi marunong makinig. Hindi nagdudunong-dunungan. Yung tipong may mga tao kasi na parang, alam ko na yan. Alam mo na ba talaga? Baka gusto mong makinig, baka sakali may mapupulot ka pa. No? May mapupulot ka pa. At kung sino man, ang merong pinakamagandang karanasan sa buhay natin, makikita natin sa Kawikaan 1:8-9. Maganggulang natin. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. No? Tropahin natin yung mga tao na marunong makinig, lalong-lalo na sa magulang nila. Kapag meron kang kaibigan na palagi may nasasabing negatibo sa magulang, mag-isip-isip ka. Magugulat ka, baka mamaya ma-absorb mo yung kanyang reklamo. Di ba sinabi niya, alam mo yung nanay at tatay ko sobrang higpit. Palagi gustong nasa bahay ako. Pag palagi niya pinapakinggan mo, ano kaya papasok sa utak mo? Rebelde. Kung rebelde yung palagi mong naririnig, palaging rebelde yung nasa isip, magugulat ka. Magiging ganun yun. At kung meron man tayong dapat pakinggan ng todo-todo, ng maayos, unang-una, yung mga magulang natin. Yung tatay at nanay natin. Teacher din. Malaking papel ang ginagampanan ng mga teacher. No? Sapagkat ang mga yun ay parang korona sa iyong ulo, parang pintas na may dalang karangalan. Totoo naman. Karamihan, majority ng mga anak na nakatanggap ng korona at karangalan, nagiging mataas ang grado sa eskwelahan, yung nakinig sa advice ng kanilang mga magulang. Yung nakinig sa sinasabi ng kanilang mga guro. Yung mga tao na nagiging umaasenso ang buhay, yan yung marunong makinig. Marunong makinig sa mga advice. No? Kaya, sa gabi ito, isipin natin mabuti. Sino ba yung palagi nating kasama? Yung kasama ba natin ay merong karunungan? Yung kasama ba natin pag nagtrabaho ay maayos? Yung kasama ba natin ay marunong makinig? Dahil marunong makinig, maraming knowledge, maraming natututunan. At yung mga tao na ayaw gawin itong mga bagay na ito, napapahamak. Kaya sa gabing ito, kaibigan, kapatid, nandyan ka. Ito yung pagkakataon. No?
Isipin nating mabuti. Isipin natin. Isipin po nating mabuti. Nasaan na po tayo? Nasaan na po tayong yugto ng ating buhay? Evaluate po natin. Maayos kaya yung trabaho natin? Sino yung palagi nating kasama? Baka dinadala tayo sa kumunoy. Sino ba yung ating mga katropa? Nakikinig ba sa kanyang magulang? Nakikinig ba sa advice ng kanyang guro? Nakikinig ba sa advice pag nagtatrabaho sa supervisor? Nakikinig ba? Uma-attend ba ng mga bagay na magkakaroon ng development sa buhay nila? Dapat yun ang tropahin natin. Yung mga tao na marunong makinig, no? Mga tao nakikinig. Yung mga tao na merong trabaho na maayos. Hindi ibig sabihin na napakataas ng kanyang trabaho. Ibig sabihin, yung kanyang ginagawa, inaayos niya. Tinatrabaho niya ng gusto yung kanyang trabaho. Ano pa? Yung mga tao, mayroong karunungan. Of course, pag mayroong karunungan, mayroong trabahong maayos. At kaya nagkakaroon ng trabahong maayos kasi marunong makinig. Kaibigan, hindi isang aksidente na napakinggan mo itong mensaheng ito. Hindi isang aksidente na nalaman natin na dapat ang sinasamahan pa natin yung mga tao nagtatrabaho ng maayos. Yung tao, yung tropahin natin, meron dunong galing sa ating Panginoon. Makikita natin kung paano magiging maayos ang takbo ng buhay natin. Na-imagine mo ba kapag ang kasama mo ganitong mga tao? At ito rin yung pagkakataon para ma-evaluate mo. Yung mga kasama mo ba ngayon, ito yung mga nakukuha mo? Ito ba yung mga positibo na nagaganap sa buhay mo? Kung hindi, ito yung pagkakataon para hilingin natin sa ating Diyos na tulungan tayo na magkaroon tayo ng mga magiging tropa na marunong makinig, merong trabahong maayos, at mayroong karunungan galing sa ating Panginoon. Dahil ito magdadala sa atin sa maganda at maayos na klase ng buhay. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, kung itong ninanais mo na magkaroon ka ng karunungan din galing sa ating Panginoon, makapagtrabaho ka ng maayos, makapakinig ka din ng maayos, tulungan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng mga tao na may ganitong kaugalian. Tropahin natin yung mga taong ganito. Lord, ikaw nakababatid, nakakaalam kung sino ba yung aming mga kaibigan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ma-discern namin ito. Ma-evaluate namin saan ba kami dinadala ng mga kaibigan namin ito. Saan ba kami dinadala nitong mga katropa namin ito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga tropa na talagang merong karunungan galing po sa inyo. Mga tropa na talagang nagtatrabaho ng maayos kasi alam merong karunungan galing sa inyo. Mga tropa na talagang marunong makinig. Kasi hindi naman lahat ng bagay alam namin. Kailangan namin yung talagang magsasabi na magdadala sa amin sa maayos sa klase ng pamumuhay. At ang iyong salita, Panginoon, ang siyang magiging pamantayan namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na talagang bigyan namin ng importansya ang iyong salita dahil itong magdadala sa amin sa maayos na klase ng pamumuhay. Higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang maging kaibigan talaga namin. Ikaw ang maging tropa namin. Hayaan niyo, bigyan kaurong kami, Panginoon, ng totoong pagkauhaw
sa iyong mga salita na magdadala sa amin ng karunungan, magbibigay sa amin ng desire magtrabaho ng maayos, at hayaan niyo po, Panginoon, na bigyan namin ng talagang pagpapahalaga na pakinggan ang inyong mga salita. Sa mga oras ito, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo dahil alam po namin kung kami makikinig, ikaw din lalo nakikinig pag lumalapit po kami sa inyo. Sa mga oras ito, tinataas po namin ang lahat. Kapatid, meron kang karamdamang pisikal, ito yung pagkakataon, sabihin mo sa ating Diyos, sa ating Panginoon, na willing na tayo bigyan ng kagalingan. Yes, Lord. Yes. Sige kapatid, sabihin mo kung ano man yung karamdaman mo pisikal. O meron kang mahal sa buhay, kaibigan, katropa, na may karamdaman, ito rin yung pagkakataon. Ilapit mo sa ating Diyos. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sige, sabihin mo yung pangalan. Willing ang ating Diyos makinig. Willing ang ating Diyos makinig. Willing ang ating Diyos makinig. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Salamat. Kaya na rin, sa mga panahon to, nahihirapan ka financially, ang ating Diyos ay isang kaibigan na willing ibigay ang ating pangangailangan. Tiwala lang tayo sa Kanya. Bigyan niya tayo ng trabaho na magsusupply ng ating pangangailangan. Isang trabaho na magdadala sa atin, madedevelop ang ating sarili, trabahong maayos. Makinig lang tayo palagi. Makinig tayo palagi sa mga taong nasa paligid natin na nagbibigay ng positibo. Positibo. Lumapit tayo sa mga tao na mayroong karunungan. Ilapit tayo ng Diyos sa mga taong may karunungan para dalhin tayo sa mas maayos na tama na kaisipan. Of course, ang salita ng Diyos, dito nang gagana lahat ng karunungan. Makikinig lamang tayo patuloy sa kanyang salita. At dadalhin din tayo, tuturuan tayo para makapagtrabaho tayo ng maayos. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga kapatid nagdidiwang ng kanilang kaarawan o anniversary, pagkasama ng mag-asawa. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw nagbibigay nito. Kaya nagkakaroon ng extension ng aming buhay. Kaya nagkakaroon ng extension pagsasama ng mag-asawa. Lord, nakikita niyo po ang mga nahirapan na salanta ng bagyo. Ikaw ay aming Diyos. Nag-aayos ka, Panginoon, ng mga bagyo. Even sa bagyo ng buhay. Even sa bagyo na literal na bagyo. Maraming taong mga nahihirapan. Tulungan niyo po ang mga nasa gobyerno, lalong-lalo yung mga nasa nagsisave, sila yung unang-una na tumutulong gumagawa para maayos po, matulungan itong mga nasalanta ng bagyo. Mga kapulisan, mga sundalo, even sa DSWD, tulungan niyo po sila. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan para magkaroon po ng kataayusan at katahimikan sa aming bansa. Yes, Lord. Salamat po ng Panginoon. Hayaan niyo po kami na maging part kami, Panginoon, ng pagiging kaayusan ng bawat lugar na aming kinabibilangan. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po ng marami. Dadalan po namin sa gabing ito, ikaw ay nakinig sa lahat ng aming paraingan sa iyo. Tinataas din po namin, Panginoon, ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay iyong pagpapalain. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. At patuloy, Panginoon, itong aming napag-aralan, matatak sa aming isipan at sa aming puso na ito dapat ang maging naisin namin. Karunungan galing po sa inyo
makapagtrabaho ng maayos at maparangalan ang iyong pangalan at mangyayari lang ito, Panginoon, kung patuloy kami makikinig ng iyong salita. Salamat po ng marami. Alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lang tinugon mo na ang aming panalangin ito dahil hiningi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kung meron po kayong katanungan, meron kayong mga bagay na gusto niyo pang maunawaan tungkol sa mensahe po natin sa gabing ito, malaking bagay po na kayo po ay mag-message sa amin. Yan, makikita niyo po dyan sa screen. Willing po kami na kami ay makatulong po sa inyo para sa kaaayos, kagaganda ng takbo ng inyong buhay. Ngayon na rin, kung kayo naman po ay napagpala, kung kayo naman po ay nakaranas ng kagalingan lalo sa panalangin natin kanina, baka pwede po naman na kayo po ay mag-comment sa amin para tingin po sa amin kung nangyari. Dahil ito po ay isang kagalakan, kasiyahan sa amin na marinig na meron pong napagpala sa ginawa po natin sa gabing ito. Muli, ito pong lingkod, Pastor Romy Odaso ng Pateros Evangelical nagsasabi, magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.